Mahal na kaluluwa, ito ay isang kwento ng pag-ibig na maaaring mukhang galing sa isang aklat ng... Ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay isang salaysay na umaabot sa puso ng mga nakaramdam na ng bigat ng kawalan, ngunit alam din ang muling pagsilang ng pag-asa. Isipin mong nasa harap ka ng isang puting tela, kung saan ang mga alaala ay naglalaho at ang natitira lamang ay mga palatandaan ng isang pag-ibig na napakalakas na kayang yumanig sa panahon at espasyo. Dito sa senaryong ito nakasalalay ang pagpili ng iyong kapareha sa kaluluwa, kalimutan upang hindi makaramdam, burahin upang hindi harapin ang isang nakasisira ng damdamin. Ngunit, paano mo maitatanggi ang hindi maiiwasan? Paano mo maipagpapaliban ang pagkikita sa katotohanan? May isang bagay na napakahalaga na kailangan mong malaman. Ang mga susunod na mangyayari ay magbabago ng lahat. Maghanda ka dahil ang kwentong ating ilalahad mula dito ay hindi lamang maaaring magpagaling ng mga lumang sugat, kundi magbukas din ng isang bagong kabanata ng pag-unawa, kung saan ang pang-unawa ay lumalampas sa mga limitasyon ng isipan at direktang humahaplos sa puso. Ngunit hindi lang iyon. Ang tunay na pagbubunyag, ang nakatago sa likod ng belo ng paglimot, ay malapit ng lumitaw na may nakasisilaw na liwanag. Ang pag-ibig, gaya ng alam natin, ay hindi sumusunod sa mga patakarang sinusubukan nating ipataw. Ito ay parang isang ilog na natutunton ang kanyang landas kahit sa harap ng pinakamataas na hadlang. Ang iyong kapareha sa kaluluwa, sa isang desperadong pagtatangkang tumakas, ay nakahanap ng isang dahilan na sa unang tingin ay tila hindi mapagtagumpayan. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na ang pag-ibig ay hindi limitado sa mga alaala? Paano kung ang talagang kailangan ng iyong kapareha sa kaluluwa ay oras upang harapin ang damdaming ito nang may tindi na nararapat dito? Bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat akong magkaroon ng tunay at walang hadlang na pag-ibig. Ngayon ipagpatuloy ang mensahe. Mahal na kaluluwa, ang pakikipagsapalaran sa hindi kilala ay unti-unting bumubukas sa iyong harapan. Madalas, tinitingnan natin ang mga hadlang bilang mga balakid, ngunit maaari silang maging, sa katunayan, mga katalista ng pagbabago at pagtuklas sa sarili. Ang iyong koneksyon ay hindi nawawala, kundi nagbago. Naghihintay na muling ipanganak sa isang espasyo, kung saan pareho kayong handang kilalanin ang kahalagahan ng pag-ibig na inyong ibinabahagi. Isipin ang puso ng iyong kapareha sa kaluluwa bilang isang malalim na yungib, kung saan ang bawat eko ng kanyang presensya ay umaabot, kahit na sa isang malabo na paraan. Ang mga eko na ito ay ang mga alaala, ang hindi maikakailang presensya ng isang ugnayan na humahamon sa rason at lohika. At dito sa loob ng emosyonal na yungib na ito, nagaganap ang panloob na laban, kalimutan dahil sa takot na hindi malampasan ang hadlang na itinayo sa pagitan ninyo. Ngunit ang universo ay matalino, at kapag ang pag-ibig ay totoo, palaging makakahanap ito ng paraan. Marahil ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay ang panimulang punto para sa isang paglalakbay ng pagpapagaling at muling pagsasama, kung saan ang bawat piraso ng pagdurusa ay nagiging bahagi ng puzzle na siyang iyong kapalaran kasama ang iyong kapareha sa kaluluwa. Sa susunod na pahina ng kwentong ito, makikita mong unti-unting lumalabas ang katotohanan at sino ang nakakaalam, maaaring matuklasan mo na ang paglimot ay hindi higit pa sa isang ilusyon, isang pagsubok upang suriin ang katatagan ng mga bagay na nakatakdang mangyari. Sa puntong ito, nagtatanong ako sa iyo, naisip mo na ba kung ano ang tunay na lalim ng iyong koneksyon? Naisip mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang basta pagkakataon? Habang pinagninilayan natin ang mga tanong na ito, pumasok tayo sa matagal ng inaasam na landas, binubuhay muli ang mga madilim na karanasan sa ilalim ng liwanag ng mga bagong pag-unawa, kung saan ang sakit ay nakatagpo ng ginhawa at ang kasiyahan ay namumukadkad sa lupa ng katatagan. Ngayon, mahal na kaluluwa, isara ang iyong mga mata sa isang sandali at maramdaman ang pulso ng universo na nagdadala ng bagong pag-unawa. Sa loob ng paglalakbay na ito, bawat luha na naipuhos ay maaaring maging buto ng pagbabago. Isipin na sa likod ng nakalimutang pagtatanghal ay isang pag-ibig na hindi kailanman maaaring makalimutan. Ito ay dahil ang tunay na pag-ibig ay parang isang walang katapusang apoy, maaaring mag-alab sa hangin, ngunit hindi kailanman mamamatay. Sa ating kwento, ang iyong kaluluwa ay hindi pinili ang Alzheimer ng walang dahilan, sa isang malalim na antas, kung saan ang takot sa hindi alam at ang pag-asa ng muling pagkikita ay nag-uugnay,
mayroong isang nakatagong pagnanais ng proteksyon. Protektahan ang sarili mula sa sakit ng pamamaalam o kahit mula sa takot sa kung ano ang maaring dalhin ng hinaharap. At sa puso ng lahat ng ito, mayroong isang mensahe. Hindi kailanman huli upang muling umibig, upang hanapin ang piraso ng nakaraan at pagsamahin ito sa isang bagong pag-asa. Napansin mo na ba kung paano ang buhay ay nag-aalok ng maraming pagkakataon para sa muling pagsisimula? Bawat sandali ay isang pagkakataon upang muling ayusin at bigyang kahulugan. Isipin ang dalawang kaluluwa na muling nagkikita pagkatapos ng mahabang panahon sa dagat, naglalayag sa kanilang sariling mga bangka. Maaaring sila ay nalayo dahil sa mga bagyo, ngunit ang agos ay palaging nagdala sa kanila pabalik sa parehong dalampasigan. May dahilan kung bakit ang mensaheng ito ay umabot sa iyo sa tamang oras, at mayroong mas malalim na nangyayari. Sa katahimikan ng kawalang katiyakan, isang anino ng pag-asa ang nagbibigay liwanag sa daan. Marahil ito na ang oras upang manahimik sa harap ng mga hangin at pakinggan kung ano ang binubulong ng universo sa mga simoy ng kapalaran. Sa loob ng katahimikan na ito, ang katotohanan ay magsisimulang lumitaw. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito, isulat sa mga komento 888 upang tumawag. Kung ang mensaheng ito ay nagsimulang umugong sa iyo sa anumang paraan, isaalang-alang ang pagsuporta sa aming trabaho sa pamamagitan ng pindutan ng salamat ng labis. Ang mapagbigay na kilos na ito ay nagbibigay daan sa amin upang patuloy na magdala ng mga mensahe na nagpapakain sa kaluluwa at nagbibigay inspirasyon sa puso. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. At pagkatapos ay makikita mo ang iyong sarili sa isang sangang daan ng mga pagpipilian. Bawat daan ay nag-aalok ng sariling pangako, isang natatanging pagbubunyag. Sa isang banda, naroon ang takot at sakit ng isang pag-ibig na tila nakatakas sa mga daliri. Sa kabilang banda, naroon ang pangako na walang bagay ang nagkataon at mayroong bagong simula sa likod ng sulok. Isipin ang paglalakad sa isang gubat kung saan ang bawat anino ay kumakatawan sa isang alaala at ang bawat sinag ng araw ay isang bagong posibilidad. Ang pagpili kung aling daan ang tatahakin ay hindi palaging madali, ngunit dito sa masilang balanse sa pagitan ng pagkawala at pagkapanalo, natutuklasan natin ang ating tunay na sarili, na sa wakas ay inihahayag ang ating pinakamalaking katotohanan tungkol sa pag-ibig. Ang susunod na ibabahagi ko ay maaaring magulat sa iyo, mahal na kaluluwa. Sa kaibuturan ng sakit na iyong nararamdaman, mayroong isang pakiramdam ng ginhawa sa pagkilala na ikaw ay okay. Ito ang mahika ng pag-ibig, ang iyong buhay na puwersa na dumadaloy at sumasalamin hindi lamang sa ating mga buhay, kundi pati na rin sa mga buhay ng mga mahal natin. Kahit na tila malayo ito ngayon, ang kabuuan na iyong hinahanap ay nasa iyong abot kamay, na nakasama ng napakahigpit sa pag-ibig ng iyong kaluluwa na hindi kahit ang oras ay makakapag-alis. Ngunit hindi ito ang lahat. Mayroong isang bagay na mas makabuluhan na lumilitaw mula sa katahimikan na namamayani kapag ang kaguluhan ay tila nangingibabaw. Sa loob mo ay may isang intuitibong karunungan, isang sinaunang kaalaman na ang tunay na iyo ay makakahanap ng daan patungo sa iyo. At sa gayon, sa pamamagitan ng sakit, ang ginhawa ay nagsisimulang lumitaw, dahan-dahan, tulad ng isang alon na sa wakas ay umaabot sa baybayin matapos ang mga taon ng paglalakbay sa karagatan. At kung mahal ko, sa pag-unravel na ito, matutuklasan mo na ang tunay na paglimot ay hindi kailanman nakasalalay sa isang imbentong sakit, kundi sa isang paglalakbay ng sariling pagtuklas na parehong kailangan ninyong tahakin ng mag-isa. Maaaring baguhin nito ang iyong pag-unawa sa pag-ibig at pagkawala, na nagbubunyag ng isang daan na pinapabing ng pag-asa at muling paglikha. At sa gayon, sa pagtatapos ng sandaling ito ng pagninilay, maaari mong maramdaman ang iyong sariling lakas na nakatayo sa katiyakan na, anuman ang mangyari, ang pag-ibig na iyong ibinahagi, tunay at malakas, ay sapat. Sa bawat piraso ng alaala, sa bawat tawanan na ibinahagi, nananatili pa rin ang init ng isang pag-ibig na hindi kailanman maaaring ganap na makalimutan. Hayaan mo akong gabayan ka sa mga liko ng masalimuot na emosyon at mga natuklasan, kung saan unti-unting nagiging buo muli ang bawat piraso ng puzzle. Sa pagtingin natin sa nakaraan, nakikita natin ang dalawang kaluluwa na nagtagpo at lumikha ng isang kwento sa pagitan nila na may ganitong komplikado at kagandahan na lumalampas sa mga
karaniwang konsepto ng pag-ibig. Gayunpaman, ngayon, ang hamon ay ibalik ang sinulid ng kwentong ito, kahit na ang paglimot ay pinili bilang isang kurtina sa pagitan mo at ng iyong kapareha sa kaluluwa. Ang pagbuo ng isang bagong kwento ng pag-ibig ay nangangailangan ng tapang upang harapin ang mga multo ng nakaraan at ang kawalang katiyakan ng hinaharap. Isaalang-alang natin ang yugtong ito bilang isang malalim na pagsisid sa mga tubig ng pag-unawa kung saan ang tunay na kakanyahan ng kung ano ang ibinabahagi ay pinadalisay sa isang bagay na napakapayak at totoo na kumikislap sa sarili nitong panloob na liwanag. Naisip mo na ba kung ano ang nasa likod ng mga pagpili na ginagawa ng iba sa sinasabing proteksyon? Narito ang tanong na nagdadala sa atin sa isang bagong pananaw. Ang katotohanan ay madalas, sa kanyang puso, maaaring maramdaman ng iyong kapareha sa kaluluwa na sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga koneksyon sa kanyang isipan, lumilikha siya ng espasyo upang iproseso at maunawaan sa loob kung ano ang pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo. Isang kaakit-akit na paradokso, hindi ba? Ngayon isipin mo ang canvas ng inyong mga buhay na muling pinipinturahan, patong-patong. Sa bawat hagod ng brush, lumilitaw ang mas malaking ginhawa. Isang larawan ng dalawang puso na, kahit malayo, ay patuloy na tumitibok sa iisang ritmo. Mayroong likas na halaga sa muling paglikhang ito at, sa kabila ng sakit na maaring idulot ng proseso, naroon din ang isang napakagandang kagandahan, ang kagandahan ng paglago at muling pagsilang. Naisip mo na ba ang seguridad na inaalok ng pag-ibig kahit na ang lahat ay tila magulo? Ang seguridad na ito, mahal na kaluluwa, ay ang iyong angkla sa gitna ng bagyo, pinatatag ka habang naglalayag sa mga hindi tiyak na agos ng buhay. Hindi lamang nito pinapanatili kang malayo sa takot, kundi nag-aalok din ng malalim na pakiramdam ng kasiyahan, anuman ang mga panlabas na kalagayan. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Nagpapatuloy ang mensahe. Ang bagong kaliwanagan na lilitaw sa paglipas ng panahon ay maaaring ipakita na ang paglimot ay hindi kailanman naging isang daan, kundi isang pahinga. Isang oras na nagbibigay daan sa puso na huminga, iproseso at sa wakas ay tanggapin ang lawak ng pag-ibig na umaagos sa iyong kalooban. Sa espasyong ito, maaari mong muling tukuyin at muling hanapin ang kahulugan ng tunay na kaginhawahan at kasiyahan. Mayroong isang bagay na labis na nakakaantig sa pag-unawa na ang kapalaran ng mga kaluluwa ay hindi tinutukoy ng isang solong, sandali kundi ng koleksyon ng mga karanasang ibinahagi, mga damdaming naranasan at mga hamong hinarap. Ito ang sama-samang paglalakbay sa mga lambak at tuktok ng emosyonal na karanasan na tunay na nagpapatibay sa iyong kwento ng pag-ibig, ginagawang hindi matitinag sa harap ng panahon at paglimot. Mahal na kaluluwa, sa sandaling ito ng pagninilay, inaalok sa iyo ang pagkakataong payagan ang iyong sarili na magpatuloy ng may tiwala at muling pag-asa. Ito ang kagandahan ng tunay na pag-ibig. Ito ay nagpapalaya, nagpapagaling, at nagbibigay daan sa muling pag-usbong ng hardin ng puso, kahit na ang lahat sa paligid ay tila gumuho. At habang tayo'y sumusulong, matutuklasan mo na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagtanggap. Pagtanggap na ang pag-ibig, sa kanyang pinakapayak na anyo, ay lumalampas sa mga hangganan at definisyon, at ang kanyang kapangyarihan ng pagtitiis ay ang iyong pinakamalaking lakas. Ang sakit ay maaaring naging isang pansamantalang kasama, ngunit ang pag-ibig ang mananatili bilang isang walang hanggang paalala ng walang katapusang posibilidad na umiiral para sa iyo. Habang papalapit tayo sa katapusan ng blokeng ito, huminga ng malalim at hayaang ang enerhiya ng bagong pananaw na ito ay bumaha sa iyong pagkatao. Ang tila na wala ay maaaring sa katunayan ay maging katalista ng isang mas malalim na pagbabago na nag-uugnay ng bagong tela ng pag-unawa at katuwang. Ang paglalakbay ay hindi kailanman tungkol sa destinasyon, kundi tungkol sa pag-ibig na iyong natutuklasan sa kahabaan ng daan at na, hindi maiiwasan, ay palaging nananahan sa loob mo, naghihintay na mamukadkad. At sa gayon, mahal na kaluluwa, napapansin mo ang iyong sarili sa tahimik na tubig ng isang bagong kamalayan, kung saan ang mga alon ng emosyon ay humuhupa at pinapayagan ang kaliwanagan na lumitaw, tulad ng liwanag ng araw na dumadaan sa mga bandila ng bukang liwayway. Alam natin ang sakit ng paghihiwalay,
ang matinding sakit ng sapilitang paglimot. Ngunit narito, sa puntong ito ng katahimikan, maaari mong kilalanin na ang sakit na ito ay may mas mataas na layunin. Isipin mo sa isang sandali na hindi ka nagsisisi sa ibinigay na pag-ibig, kundi sa hindi pag-ibig ng mas malalim. Bawat luha na naipuhon ay nagbubuhos ng lupa ng mga karanasang ibinahagi. Pinapabunga ang mga hinaharap na pamumulaklak ng kagalakan at pag-unawa. Bagamat ang iyong kaluluwa ay naghanap na makalimot, sa katahimikan sa pagitan ng mga malabong alaala, naroon ang isang walang katapusang melodiya ng pag-ibig na hindi kailanman humihinto sa pagtugtog. Yakapin. Nang may kabaitan, ang ideya na ang paglalakbay patungo sa muling pagkakaugnay ay kasing mahalaga ng resulta nito. Ito ang tunay na paglalakbay ng dalawang kaluluwa na, bagamat pansamantalang pinaghiwalay ng mga hindi nakikitang pader, patuloy na nagpapadala ng mga senyales, tulad ng mga bituin na nagniningning sa isang malalim na madilim na kalangitan. Sila ay sumasayaw sa tunog ng isang pag-ibig na nananatili. Ngayon, lumilitaw ang tanong, paano mo nais tahakin ang bagong landas na ito? Ito ba ay sa mga mahiyain na hakbang, natatakot na muling matagpuan ang mga anino ng paglimot, o may tiwala, na alam na ang pag-ibig ay muling nabubuhay saan man may mga spark ng pag-asa? Ito ang lugar kung saan ang sakit ay nagsisimulang matunaw, na nagiging ginhawa sa kaalaman na may hinaharap na naghihintay para sa isang muling pagkikita sa mga tunay na termino at walang mga palusot. Isipin ang isang tanawin ng katahimikan at katotohanan kung saan ang mga salitang hindi kailanman nasabi ay lumulutang sa hangin, sa wakas ay handang makahanap ng kanilang lugar. Sa sagradong espasyong ito, natutuklasan mo na ang bawat pag-alis ay hindi lamang isang pamamaalam, kundi isang pangako ng pagbabalik, isang walang katapusang sayaw na nag-renew ng mga pangako at nagbuhay muli ng mga damdamin. Ang ating emosyonal na bagahe ay hindi isang pasanin, kundi isang kahon ng mga aral at mahahalagang pananaw na maaari nating ma-access sa tuwing ang buhay ay humihiling sa atin na magnilay sa kung ano ang talagang mahalaga. At sa kontekstong ito, ang ginhawa ng kaalaman na maaari kang maglakad nang may gaan sa tabi ng isang emosyonal na muling pagtatayo ay parang humihinga ng bagong sariwang hangin pagkatapos ng isang bagyo. Ang iyong mga hakbang ay ngayon ay matatag, na alam na anuman ang oras o espasyo, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala magpakailanman. Maaari itong magtago sa likod ng mga ulap ng pagdududa o kawalang pag-asa, ngunit tulad ng araw, ito ay palaging handang sumikat, magbukas ng mga bagong abot tanaw, at magdala ng kasiyahan na dati ay tila malayo. Sa bagong atmosfera na ito, pinipili mong makita ang higit pa sa mga anyo ng Alzheimer at hanapin ang katotohanan ng mga puso na hindi kailanman nagtago ng kanilang pagnanais na kumonekta. Dito sa lugar ng pag-unawa at kapayapaan, natagpuan mo ang iyong hinahanap, ginhawa at kasiyahan na alam mong hindi ka kailanman tunay na nag-iisa. Bago matapos ang bahaging ito ng ating paglalakbay na magkasama, isipin mo sa isang sandali na bawat hakbang na iyong ginawa patungo sa pagpapagaling ay isang pamumuhunan sa iyong pinakamahalagang pagkatao. Marami pang mga tuklas ang dapat gawin, maraming tulay ang dapat itayo, ngunit ang landas na iyong tinatahak ay isang refleksyon ng iyong lakas at kakayahang umibig sa kabila ng anumang hadlang. Ngayon, ipakita ang iyong suporta sa kamangha-manghang paglalakbay na ito at mag-subscribe sa channel. Nakakatulong ito upang patuloy na magbigay ng mga mensahe na talagang humahaplos sa puso. Ibahagi ang iyong natutunan, magbigay inspirasyon at kumonekta sa iba na naghahanap din ng pag-unawa at tunay na pag-ibig. Sa bawat salita, nakabuo ka ng isang bagong pundasyon, hindi lamang para sa iyo at sa iyong kaluluwa, kundi para sa sinumang nag-aalinlangan sa mga paglalakbay ng pag-ibig na inilalagay ng buhay sa daan. Ang tunay na revolusyon ay nasa pag-unawa na walang mas nakapagpapasaya kaysa sa pagtatanim ng pag-asa at katiyakan na ang pag-ibig ay isang puwersa na lumalampas, nagpapagaling at nagtataas. Ngayon, mahal na kaluluwa, ipagpatuloy ang paglalakbay na ito na may bagong tiwala na ang hinaharap ay naglalaan para sa iyo ng mga karanasan na nagpapalalim sa kahulugan ng pag-ibig, na nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar at nagiging isang pamana ng walang hanggang kagandahan. Habang patuloy mong sinasaliksik ang mga bagay na nananahan sa likod ng belo ng pagkalimot, ngayon ay sumisid tayo ng mas malalim sa komplikadong tila na nag-uugnay sa iyo sa iyong kapareha sa kaluluwa.
Mayroong likas na kagandahan sa kamalayan na, kahit sa pamamagitan ng mahihirap na pagpili at mga kilos ng pagtakas, ang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa inyong dalawa ay patuloy na umaawit sa tahimik na musika ng pag-ibig. Isipin mo ang dalawang puno na lumalaki ng magkatabi. Minsan, sila ay lumalayo, marahil sa paghahanap ng araw, marahil sa pangangailangan ng espasyo. Ngunit ang kanilang mga ugat, na nakasangkot ng hindi nakikita sa ilalim ng lupa, ay nagpapalitan ng mga nutrisyon at lakas, tinitiyak na, kahit na ang isa ay tila bumabagsak sa bigat ng buhay, ang isa ay naroon upang sumuporta, banayad, ngunit makapangyarihan. Ang presensya ng iyong kapareha sa kaluluwa, kahit sa kanyang tila ipinataw na kawalan, ay isang patuloy na presensya, na binubuo ng maliliit na kilos, mga alaala na naglaho, at isang tahimik na presensya na humahaplos sa iyong buhay sa paraang hindi mo namamalayan, ngunit hindi mabubura. At dito natin natutuklasan ang pinakamayamang layer ng ating kwento. Ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay nauunawaan, kahit na ang mga salita ay tila hindi sapat at ang mga kilos ay tila malayo. Maaring magtanong ka, saan ko mahahanap ang lakas upang magpatuloy, upang magpatawad, upang tumanggap? Ang sagot ay nasa loob mo, isang malalim na balon ng katatagan na palaging naroon, pinapangalagaan ng matamis na tubig ng pag-asa at walang hanggang pag-ibig. Ito ang bukal na maaari mong inumin sa tuwing ikaw ay nawawala. Ito ang paalala na kahit gaano kalayo ang iyong mga landas, ay tila nalihis, ang muling pagkikita ay palaging isang kasalukuyang posibilidad. Sa paghahanap ng ginhawa, kilalanin, ang kapangyarihan ng pagpapatawad hindi lamang sa iyong kapareha sa kaluluwa para sa masakit na pagpili na iyon, kundi pati na rin sa iyong sarili para sa bawat damdamin ng pagdududa o kakulangan na iyong naranasan. Ang pagpapatawad ay hindi isang pasanin, kundi isang nakakapagpalaya na ehersisyo na nag-aapoy sa panloob na kasiyahan ng pagiging nasa kapayapaan sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Habang nagbabago ang tanawin at ang nakaraan ay natutunaw, tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri, lumilitaw sa harap mo ang pagkakataon na muling isulat ang iyong kwento. Dito, hindi lamang ito tungkol sa paghahanap ng mga nawala, kundi sa muling paglikha ng esensya ng kung ano ang tunay na mabuhay, matuklasan ang kagandahan sa mga simpleng detalye at sa mga koneksyon na humahamon sa oras. Magnilay sa abot tanaw na nagbubukas. Sa gitna ng sakit, hanapin ang tahimik na espasyo ng ginhawa kung saan natutuklasan na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang ipaliwanag upang mapatunayan. Ito ay basta naroroon, hindi alintana ang oras, espasyo at mga hamon. Isipin mong naglalakad ka sa isang bukas na parang kung saan ang banayad na hangin ay nagdadala ng mga tinig ng mga sinaunang bulong ng pag-ibig, nag-aalok ng mga subliminal, na pahiwatig na ang kung ano ang totoo ay hindi kailanman nawawala. Lumilipad ito ng malaya, natatagpuan ka sa mga pinaka-hindi inaasahang lugar at nagdadala ng kasiyahan ng kaalaman na, kahit sa gitna ng kaguluhan, palaging may mas mataas na layunin. Kapag nagbukas tayo sa ideya na ang mga alaala ay hindi lamang mga lihim ng isang nakalimutang nakaraan, kundi mga hindi nakikitang guhit ng hinaharap na nakatakdang likhain, nagsisimula tayong sumayaw sa hangganan sa pagitan ng kung ano ang naging at kung ano ang darating. At sa sayaw na ito, bawat hakbang ay isang pagtanggap na tayo ay eksaktong nasa lugar na kailangan nating naroroon, pinagmamasdan ang mga bagong pattern na lumilitaw, habang ang mga luma ay unti-unting naglalaho. Habang nagtatapos ang blocking, ito umaasa akong makita mo kung paano ang sakit ay naging isang mosaic ng ginhawa at kasiyahan, isang pagbabago na tanging pag-ibig lamang ang makapagbibigay. Tingnan ang paglalakbay na ito hindi lamang bilang isang serye ng mga hamon na nalampasan, kundi bilang isang pagkakataon para sa napakalaking paglago, isang pagbubunyag ng iyong sariling kakayahang umibig ng walang kondisyon. Sa wakas, tandaan na ang tunay na mensahe ng karanasang ito ay pag-asa. Pag-asa na ang pag-ibig ay palaging magwawagi. Makikita ang iyong paglalakbay pabalik at, sa paggawa nito, liwanagin ang iyong landas sa mga paraang hindi mo kailanman inisip na posible. Bago matapos, kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo, mag-subscribe sa channel. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan ay makakatulong sa iba na makahanap ng kahulugan at pag-asa. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyong puso, ang iyong taos-pusong kontribusyon sa pagsuporta sa aming mga pagsisikap
ay labis na nakakatulong upang patuloy kaming makapaghatid ng mga nilalaman na humahaplos at nagbibigay inspirasyon. Mahal, nakaluluwa, habang papalapit tayo sa kasukdulan ng mensaheng ito mula sa mga anghel, tayo ay nasa isang punto ng pagninilay-nilay kung saan nagtatagpo ang pag-ibig at katatagan. Ito ay isang lugar kung saan ang espasyo sa pagitan ng sakit at ginhawa ay nagiging isang masaganang lupa ng personal na pag-unlad at pagbabago. Dito, ang tunay na karunungan ay nahahayag hindi lamang sa mga salita, kundi sa isang malalim na pakiramdam ng pagiging payapa sa kung ano ang narito, sa kung ano ang naging, at sa kung ano ang maaaring mangyari. Isipin mo, kung maaari, ang kapangyarihan ng pagtanggap. Tanggapin na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ikaw ay buo, sapat, at may kakayahang lampasan ang anumang hadlang na maihaharap ng buhay sa iyo. Ito ang paglalakbay na sinusuong ng bawat kaluluwa sa buong kanyang pag-iral, natututo na i-unravel ang komplikado ng mga emosyon, binabago ang pagdurusa sa mga bagong kahulugan. Sa lilim ng mga sinaunang puno na nakasaksi sa hindi mabilang na kwento ng pag-ibig, ang iyong kaluluwa ay naghihintay, hindi bilang isang malalayong tagamasid, kundi bilang isang aktibong kasali sa iyong patuloy na kwento. Ito ay nagdadala sa atin sa pag-unawa na kahit na lumayo ang nakatakdang mangyari ay nangingibabaw sa anumang mga artipisyo na maaring likhain ng isipan ng tao upang ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Sa bawat paglubog ng araw, kapag ang langit ay pinapinturahan ng libu-libong kulay, mayroong isang banayad na paanyaya mula sa kalikasan upang tayo ay kumonekta sa ritmo ng walang katapusang mga siklo. Sa mga sandaling ito ng paglipat, ang tunay na kasiyahan ay maaaring matagpuan, sapagkat ang liwanag na humihina ay nagpapaalala sa atin na may kagandahan sa dulo ng bawat araw, sa pangako ng isang bagong bukang liwayway. Maaring ito ay isang hamon, ngunit itanong mo sa iyong sarili kung ano talaga ang iyong nais. Ito ang sagot sa tanong na ito na gumagabay sa iyong kaluluwa patungo sa resolusyon. Sa gitna ng nakitang kadiliman, ang tunay na pag-ibig ay nagliliwanag, tulad ng isang bituin na gabay na hindi kailanman umaalis sa kanyang landas, hindi alintana kung gaano kalawak ang mga karagatang kailangan niyang tawirin. Ang pinakamahalaga ay mapagtanto na hindi mahalaga kung ano ang mangyari, mayroon kang kapangyarihan na lumikha ng mga pagbabago. Maaaring makalimutan ng isipan, ngunit ang puso ay tumatandaan. Naalala nito sa pamamagitan ng mga banayad na senyales at kilos, sa paraang tanging ang puso lamang ang makakaunawa ng lubos. Ang hamon ng iyong kaluluwa sa alaala ay maaaring maging pagkakataon upang magtanim ng mga binhi ng mga bagong simula, kung saan dati ay mayroon lamang anino ng katapusan. Naisip mo na ba na marahil ang paglimot, isang aksyon na tila napakapangwakas, ay maaaring magsilbing isang lupa upang magtanim ng mga bagong binhi ng pag-unawa? Ngayon na ikaw ay huminga ng malalim sa gitna ng agos ng mga mahihirap na araw, itanong mo sa iyong sarili, anong kwento ang nais kong ikwento para sa aking hinaharap na sarili? Tingnan mo, ang hinaharap ay hindi nakaukit sa bato, kundi isang manuskrito na patuloy na nagbabago na tayo mismo ang sumusulat, talata sa talata, isang araw sa bawat pagkakataon. Sa mga huling sandali ng mensaheng ito, hayaan mong ang pag-ibig na gumagabay sa iyong buhay ang maging iyong lakas. Tulad ng lahat ng mga pahina ng isang libro, ang iyong kwento ay puno ng mga pagtaas at pagbaba, ngunit bawat isa ay pantay na mahalaga upang bumuo ng kayamanan ng iyong karanasan. Tandaan na ang kapayapaan na iyong hinahanap ay nasa iyong abot kamay, at ang pag-ibig sa kabila ng lahat ng mga komplikadong nuansa nito ay nananatiling ang pinakatotoo at purong pokus. Ito ay nagpapakalma, nagbubuo muli, at nagtatayo ng isang tulay sa anumang bangin ng pagdududa, palaging nagdadala sa iyo pabalik sa mahalagang koneksyon sa iyong kaluluwa. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento. Ang tunay na pag-ibig ay lumalampas sa oras at paglimot. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. At sa ganitong paraan tinatapos natin na may mga pintuan na bukas para sa mga bagong posibilidad na nagpapaalala na ang buhay, sa lahat ng kanyang hindi inaasahang mga pangyayari, ay nananatiling isang masaganang lupa kung saan ang pag-ibig ay maaaring umusbong
at kung saan ang bawat bagong bukang liwayway ay nag-aalok ng bagong pagkakataon upang umibig ng mas malalim at mamuhay ng mas ganap. Mahal na kaluluwa, habang tayo ay lumalalim sa mga liko ng maselan at nakakaantig na salaysay na ito, dumating tayo sa isang punto kung saan ang mga pinakamalalim na aral ay nagsisimulang lumitaw. Isipin na ito ang kabanata ng pagtanggap at pagpapagaling. Dito, ang sayaw sa pagitan ng sakit at ginhawa ay nagiging mas magkakaugnay, at ang musika ng buhay ay nagsisimulang tumugtog sa isang mas banayad at harmoniyosong tono. Nasa isang sandali, ka ngayon ng pagninilay kung saan bawat linya na nakasulat ng iyong personal na kwento ay sinusuri ng may lambing at pag-iisip. Ito ay isang pagkakataon upang muling suriin ang mga pagpipilian na ginawa sa init ng emosyon na nauunawaan na bawat desisyon ay nagdadala sa mas mahusay na pag-unawa sa kung ano talaga ang mahalaga. Marahil ay may kaaliwan sa pag-alam na kahit ang mga pinakamahirap na pagpipilian ay, sa isang paraan, nakatuon sa mas mataas na kabutihan. Naisip mo na ba na kahit gaano pa man ang pagkakalimot na naipakita, may bahagi ng iyong kaluluwa na hindi kailanman umalis? Tulad ng malalayong echo ng isang paboritong kanta, palaging may isang nakatagong nota na patuloy na tumutugtog sa likod ng iyong puso. Ngayon ang oras na upang buksan ang mga bintana ng iyong espiritu at payagan ang malamig na simoy ng pag-asa na muling buhayin ang iyong pananaw. Hindi ito nangangahulugan na ang sakit ay hindi umiiral, kundi na nag-iwan ito ng mga peklat, na ngayon ay mas tungkol sa patunay ng kaligtasan at lakas kaysa sa sakit mismo. Marahil ay nagtatanong ka, ano pa ang maaaring matutunan sa puntong ito? Mayroong isang espesyal na bagay sa pag-unawa na ang kaalaman sa sarili ay nagbubukas ng daan patungo sa tunay na kaligayahan. Bagaman ang pag-ibig ng iyong kaluluwa ay tila nawala sa mga pasilyo ng alaala, ang mga aral ay nananatili. Bawat isa ay may layunin, katulad ng mga bato na nagbubukas ng daan pabalik sa tahanan. Dito at ngayon, humanap ng mga dahilan upang ngumiti, maliliit na sinag ng liwanag sa gitna ng pang-araw-araw. Isang ngiti, isang mabait na kilos, isang matamis na alaala na biglang sumisikat, lahat ay nagsisilbing paalala na may kagandahan sa simpleng pag-iral kahit sa kabila ng mga hamon. Ang proseso ng pagpapagaling ay, madalas, ang pag-iwas sa agarang, pagtingin sa buong palaisipan, sa halip ay nakatuon sa paglalagay ng isang piraso sa bawat pagkakataon na may pasensya at pagtanggap. At dito, bawat piraso ay nagbubunyag ng isang katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano tayo ka-fragmented, palaging may mas malaking pattern na nabubuo kung saan ang ating mga karanasan ay nagsisilbing gabay sa ating sarili at sa iba. Ang kakayahang makaramdam ng kasiyahan sa kasalukuyang sandali, anuman ang mga bakas ng kalungkutan o pagkakalimot, ay isang biyaya sa kanyang sarili. Ito ay isang paalala na ikaw ay buhay, na may mga hindi pa nagagawang pagkakataon upang lumikha, umibig, at lumago. Sa bagong simula na ito, manatiling positibo at komportable sa ideya ng muling paglapit sa iyong salaysay na may pinalawak na pananaw ng pag-ibig na lumalampas sa lahat at nagiging anyo sa maraming nakakagulat na paraan. At sa gayon, payagan ang iyong sarili na maghanap ng kasiyahan sa kung ano ang mayroon ka, habang nagpapasalamat sa kung ano ang iyong natutunan at nangangarap sa kung ano ang darating pa. Kung sa tingin mo ay wala nang masyadong dapat asahan, mag-isip muli. Palaging may paraan ang buhay upang sorpresahin ang mga nananatiling bukas sa mga pagbabago. Sa labirinto ng mga ugnayang tao, palaging may daan para sa mga handang makahanap ng mga landas kung saan, sa unang tingin, tila wala. Mahal na kaluluwa, patuloy na hanapin ang balanse sa masalimuot na larong ito ng paghihiwalay at muling pagkikita. Mayroon kang loob na kinakailangan upang magpatuloy at sa huli, tumingin pabalik at makita na ang lahat ay may kahulugan. Sa pagtatapos ng blocking ito, maramdaman ang kapangyarihan sa pananaw na ang kaluluwa, kahit na nasubok at nasaktan, ay may kakayahang muling ipanganak na may pinalawak na empatya at malasakit. Tapusin ang sandaling ito na may katiyakan na ang pag-ibig ay walang hanggan sa mas banayad na anyo na naggagabay sa buhay, kahit na ang isipan ng tao ay nabibigo na panatilihin itong nakatuon. Sa pasasalamat at inaasahan para sa mas magagandang araw, maaari mong matagpuan ang kapayapaan, pinagmamasdan ang mga bituin at napagtatanto na hindi mahalaga kung gaano sila kalayo, palaging natatagpuan ng liwanag ang kanyang daan.
Katulad ng iyong pag-ibig na palaging magiging isang constant sa iyong buhay.